May mga naniniwala pa ring kaya nilang talunin ang totoong mandirigma gamit ang kakaibang posisyon, ngiti, at di nakikitang kapangyarihan. Sa video, mapapanood ang mga manlolokong nagpapanggap na guro ngunit agad ding nabuking. Ang Peking Mongheng Shaolin. Sa loob ng maraming siglo, ang pangalan ng Shaolin ay konektado sa mistisismong pangmartial. Ang mga tunay na Mongheng Shaolin ay kilala sa kanilang matinding disiplina, matinding pagsasanay, at pagsasama ng espiritualidad sa tradisyonal na martial arts. Imposibleng mga talon, lakas ng isip at katawan, at tibay sa sakit. Sa marami, ang Mongheng Shaolin ay parang superhero. Pero syempre, ang nakikita natin dito ay hindi isang tunay na Mongheng Shaolin, kundi isang mapagkunwaring nagbihis monghe na inakala niyang magagamit ang pangalan para sumikat. Gaya ng dati, sinubukan niyang patunayan ang kanyang di matalo laban sa isang mixed martial arts mandirigma. Ang naging resulta ay kapalpakan agad. Mula pa lang sa simula, pumasok ang Peking monghe sa ring na may mga theatrical na postura, sobrang paghinga at mayabang na aura. Hindi nag-aksaya ng oras ang mandirigma. Isang kombinasyong diretso sa mukha ang nagpayanig sa kanya at ilang saglit lang, nasa sahig na siya. Tinatanggap ang mga suntok ng walang sagot. Chen? Walang mahiwagang teknik, walang akrobatikong sipa, at lalong walang sobrang lakas na resistensya. Sa dulo, ang karunungan niya sa Shaolin ay nauwi lang sa mabilis na paghalik sa lona. Mabauguo, ang Peking guro ng Tai Chi. Ang Tai Chi ay ipinanganak sa China bilang isang panloob na martial art na nakabatay sa mababagal at malalambot na galaw. Bagamat ngayon, ehersisyo para sa meditasyon at kalusugan ang layunin, dati ay may teknik din ito sa depensa at kontrol. Pero habang lumilipas ang panahon, maraming manloloko ang ginawang parang hindi matatalo ang estilong ito. Kahit sa totoong buhay, hindi ito tumatagal laban sa tunay na mandirigma. At sa lahat ng mga manlolokong iyon, ang pinakasikat ay si Mabauguo. Isang matandang nagpakilalang hindi matitinag na guro na nagsasabing kaya niyang talunin ang kahit sino gamit ang kanyang panloob na enerhiya. Dahil sa kumpiyansang ngiti, pangungutya, at malalaking talumpati, sumikat si Masi sa China dahil sa kayabangan. Isang araw, pumayag siyang lumaban sa isang amateur mixed martial arts practitioner. Halos nakakatawa ang eksena. Nagsimula na ang laban. Itinaas ni Ma ang kamay na parang magpapakita ng kapangyarihan, pero agad siyang tinamaan ng malakas na suntok sa kanan at natumba sa sahig. Tinangkang tumayo pero muli siyang tinamaan at bumagsak. Eksena. Sinubukan niya ulit sa ikatlong pagkakataon, pero ganoon pa rin ang nangyari. Tatlong beses siyang nadapa sa loob ng 30. Segundo, hindi nagtagal ang lakas ng loob niya. Nagtawanan ng mga tao at naging viral sa mundo ang video bilang halimbawa ng banggaan ng pantasya at realidad. Peking guro ng Aikido. Ang Aikido ay sining ng pakikidigmang Hapones mula ika-20 siglo na para sa pagtatanggol sa sarili. Gamitin ang lakas ng kalaban, iwasan ng atake at mag-apply ng pagkakabali at pagbato. Sa teorya, nakabatay ito sa pagkakaisa at kontrol, hindi sa karahasan. Gaya ng dati, may mga gurong binago at ibinenta ito na parang ganap na kapangyarihan laban sa sinumang kalaban. Iyan ang nangyari sa di umano'y guro na pumayag lumaban sa isang Turkish na manlalaban. Kumpiyansa siyang pumasok, tipikal ang postura na parang kontrolado niya ang laban. Pero ang realidad ay tumagal lang ng mas mababa pa sa isang buntong hininga.
Pinabagsak siya ng Turkish, pinasuko, at napilitang sumuko sa loob lang ng ilang segundo. Ang lalaking nagpakilalang di matatalo at kayang magdomina sa simpleng galaw, nauwi sa pagiging parang punching bag na lang. Ang tanging nailihis lang niya ay ang kanyang dignidad na bumagsak sa sahig. Ang walang hawak laban sa sundalo. Pinakakatawa-tawang manloloko ang mga gumagamit nito, na nagsasabing kaya nilang pigilan o patumbahin ang tao ng hindi hinahawakan. Nagpasya ang guro na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mukhang sundalo. Nagsimula ang palabas sa kumpiyansa niya sa sarili. Hiniling niya sa sundalo na subukang saktan siya dahil kaya raw niyang pigilan ang atake gamit ang purong enerhiya. Bigla niyang binaril ang sundalo at ngumiti na parang may napatunayan. Pero sa pangalawang subok, dumating ang realidad na parang tren. Ang mapagkunwari, nahilo pa rin, ay muling sumubok ngunit ngayon ay inulan siya ng totoong suntok at napahiya sa harap ng lahat. Noong araw na yon, natuklasan niya na ang mga kamao. Talagang nararamdaman, walang laban sa totoong mandirigma. Isa pa sa mga gurong ito na nagsasabing kaya niyang mag-knockout ng hindi humahawak. Nag-oorganisa siya ng eksibisyon kung saan napapabagsak niya ang mga estudyante gamit lang ang kumpas ng kamay. Parang may kakaibang kapangyarihan siya kaya sinasamba ng mga tagasunod. Isang araw, may totoong mandirigma na humamon sa kanya sa harap ng kamera. Dali ang nakita ang kaibahan. Tinaas ng huwad na guro ang mga kamay, tinubukang ilabas ang enerhiya, ngunit walang nangyari. Nagpasya ang mandirigma na seryosohin na ito. Dalawang malinis na suntok at mabilis na kombinasyon, natapos ang manloloko sa sahig na walang depensa. Tumagal lang ng ilang segundo ang pambubugbog, pero sapat na iyon para sirain ang lahat ng ilusyon. Ang matagal niyang ipinagbenta bilang mahika ay napatunayang panlilinlang lang. Nawala agad ang di nakikitang kapangyarihan niya sa unang suntok. Tunay na laban ni Hilong kay Yasuhiro Kido. Sumikat sa buong mundo si Hilong dahil sa imahe niyang isang mongheng Shaolin. Ang kanyang estilo ay hindi tulad ng isang teknikal na mandirigma, kundi parang isang showman na nagpapapalo. Tinitiis niya ang mga imposibleng parusa at patuloy lang siyang sumusugod na parang walang nangyari. And he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes. Ang kanyang mga laban kontra sa alamat na si Buakaw Banchamek ang nagpasikat sa kanya sa internet. Mga digmaan kung saan nakuha niya ang respeto dahil sa tibay niya. Nanalo pa siya sa isa sa mga laban na nagpatibay lalo sa alamat ng kanyang katatagan. Salamat! 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打死，记住右手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的。一龙胜利。 Bumagsak ang harapan niya nang makaharap si Yasuhiro Kido na Hapones. Sa laban na yon, sinubukan ni Hilong gawin ang nakasanayan niya. Tiisin ang mga suntok, ipakita na hindi siya matitinag.
一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈武康宇入行已经是Pero hindi nakiayon si Kido sa laro. Nanatili siya sa distansya, hinihintay ang tamang pagkakataon. 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Sa unang round, natamaan agad si Yilong ng malakas na head kick sa mukha dahilan ng kanyang pagkakatumba at pagkawala ng malay sa lona. 对手一个飞膝就有可能。哎，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊！真的。 Ilang minuto lang ang laban. Ang estratehiyang tiisin ng lahat ay lubusang nabigo. Noong araw na yon, natutunan ni Yilong na gaano ka man katibay. May suntok pa rin kayang magpabagsak. Diskarte niya ang tiisin ng suntok hanggang sa huli. Xu Xiaodong laban kay Peking guro ng Kung Fu. Si Xu Xiaodong ay kilala bilang ang dakilang manghuhuli ng mga manloloko sa China. Isang mixed martial arts fighter na nagsawa na sa mga nagpapakilalang guro na nagsasabing mayroon silang mga sobrenatural na kapangyarihan. Sa isa sa kanyang pinaka-viral na laban, hinarap niya ang isang di umano'y guro ng Kung Fu. Pagkatunog ng kampana, agad sumugod ang Peking guro na parang baliw, suntok ng walang teknik. Kalmado lang siya, hinayaan pa siyang masuntok na parang nang aasar. Sa unang kombinasyon, malakas na tumama si Serya Xu at nabali niya ang ilong ng guro. Mula noon, kinailangan ng lalaki lumaban na may tape sa muka, kaya lalo siyang naging katawa-tawa. Nagpatuloy ang laban na si Xu ay pinarusahan siya ayon sa kanyang gusto. Wala. Sa isang simpleng low kick, napabagsak niya ito. Nagpakasaya pa siya na magpabugbog para lang ipakita kung gaano kawalang silbi ang mga atake ng mapagkunwari. At parang hindi pa sapat, patuloy niya itong ininsulto gamit ang mga suntok at ngiti hanggang sa huli ay napagod siya at tinapos ito sa isang malakas na tuhod sa tiyan. Tama na, Huisi. Lumabas ang guro para magturo ng Kung Fu ngunit natutunan niyang nababali rin ang ilong. Xu Xiaodong laban sa guro ng Wing Chun. Ang Wing Chun ay klasikong estilo mula Timog China, kilala sa mabilis nitong mga kamay, at ang alamat ni Bruce Lee. Pero ang sinasabing guro ng Wing Chun na ito ay wala namang alamat sa kanya. Dahil sa labis na kumpiyansa, tinanggap niya ang laban kay Xu Xiaodong at naranasan ang bugbog mula umpisa hanggang dulo. Binugbog siya ni Xu gamit ang mabilis na kombinasyon ng mababang sipa at suntok sa muka. Hindi na halos maitaas ng guro ang kanyang mga braso, tuloy-tuloy ang bugbog at natitisod mula gilid hanggang kabila. Ring. Kinailangan ng makialam ng referee para itigil ang kahihiyan dahil wala ng laban. Isang tunay na mandirigma lang ang dumurog sa isang mapagpanggap. Ang Wing Chun sa pelikula nauwi sa cartoon-style bugbugan. Xu Xiaodong laban kay Chen Yong Tai Chi. Ang Tai Chi ay ipinanganak bilang isang panloob na sining ng pakikidigma, puno ng filosofiya, malalambot na galaw, at balanse. Pero may ilan na ginawang kalokohan nito.
Nangangakong kaya nilang talunin ang kahit sino gamit ang mga di nakikitang teknik. Ganoon ang kaso ni Chen Yong, isang umano'y guro ng Tai Chi, na pumayag na harapin si Xu Xiaodong. Ang laban ay mas maikli pa sa isang hikab. Walang depensa, mahika, o panloob na enerhiya si Chen Yong na maililigtas siya. Dahil mabilis natapos ang laban, ang naaalala lang ay ang kahihiyan ng guro sa harap ng kamera. Sa gym ni Xu Xiaodong, may mga pekeng guro ng Tai Chi na nag-eeksibisyon at sinusubukang magpakitang gilas habang pinapalakpakan ng mga manonood. Pero ang sinasabing guro ng Tai Chi na ito ay lumampas pa. Direkta siyang pumasok sa gym ni Xu Xiaodong para patunayan ang kanyang pagiging hindi matalo. Mayabang niyang hinamon ang estudyante ni Xu. At ang nangyari ay isang lubos na kahihiyan. Walang awa ang batang mandirigma. Mula sa unang segundo, binugbog niya ito ng sunod-sunod na suntok, habang hirap na hirap ang guro na manatiling nakatayo. Bawat pagtatangkang depensa ni Tai Chi ay nilait ng totoong mga suntok na nagpayanig sa kanya. Maikli lang ang laban, pero sapat para gawing malinaw ang lahat. Hindi lang natalo ang mapagkunwari, kundi nakatanggap pa siya ng matinding bugbog sa harap ng lahat. Sa gym, pumunta si Aldojo para magturo, pero umalis siyang may libreng suntok. May mga naniniwala pa rin sa mga mapagkunwari, pero nakita mo na ba? Sa harap ng isang tunay na mandirigma, mas maikli pa sa isang buntong hininga ang tagal ng kanilang mahiwagang kapangyarihan. Kaya palagi silang nauuwi sa parehong lugar, ang walang hanggang hiya.